Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa at pagninilay sa kalarawan ni Santa Faustina, tayo ay nasa diary entry number 785. Sinasaad dito, November 29, 1936. The Mother of God has taught me how to prepare for the feast of Christmas. I saw her today without the infant Jesus. She said to me, "My daughter, strive after silence and humility, so that Jesus who dwells in your heart continuously may be able to rest. Adore him in your heart. Do not go out from your inmost being. My daughter, I shall obtain for you the grace of an interior life which will be such that, without ever living that interior life, you will be able to carry out all your external duties with even greater care. Dwell with him continuously in your heart. He will be your strength. Communicate with creatures only in so far as is necessary and is required by your duties. You are a dwelling place pleasing to the living God. In you he dwells continuously with love and delight. And the living presence of God, which you experience in a more vivid and distinct way, will confirm you, my daughter, in the things I have told you. Try to act in this way until Christmas Day, and then He Himself will make known to you in what way you will be communing and uniting yourself with Him." Nobyembre 29, 1936. Tinuruan ako ng ina ng Diyos kung paano maghanda para sa Kapaskuhan. Nakita ko siya ngayon, hindi kasama ang batang Jesus. Sinabi niya sa akin, "Aking anak, pagsumikapan mo ang pananahimik at kababaang loob upang si Jesus na patuloy na nananahan sa iyong puso ay makapahinga. Sambahin mo siya sa iyong puso. Huwag kang lumabas mula sa iyong pinaka-kaloob-looban. Aking anak, hihilingin ko para sa iyo ang grasya na panloob na buhay, kung saan magagawa mo ang lahat ng iyong mga panlabas na tungkulin ng higit pang maingat, nang hindi lumalabas sa panloob na buhay na iyon. Patuloy kang manahan kasama niya sa iyong puso. Siya ang iyong magiging lakas. Makihalubilo ka lang sa mga tao hanggat kinakailangan lamang o itinutulot ng iyong tungkulin. Ikaw ay kalugod-lugod sa natahanan ng buhay na Diyos. Sa iyo, patuloy siyang nananahan ng may pag-ibig at galak. At ang buhay na presensya ng Diyos na iyong mas malinaw at pambihirang nararanasan ay magkukumpirma sa iyo, aking anak, sa mga bagay na sinabi ko sa iyo. Gawin mo ang sinabi ko sa iyo hanggang sa oras ng Kapaskuhan. At siya mismo ang maghahayag sa iyo kung paano ka makikipag-isa sa Kanya. Okay, wala tayo sa season ng Kapaskuhan. Nasa panahon tayo ng Kwaresma at ito yung pinaghahandaan, sabi sa kanya ng mahal na ina, the Blessed Virgin Mother. Ang kailangan niyang paghandaan ay yung Kapaskuhan. Pero ngayon, ang paghandaan natin ay yung paparating na pagkabuhay ng ating Panginoon at ang Divine Mercy Feast Day. Meron siyang sinabi, suggestion. Ang requirement para mapaghandaan niya ito, kailangan pagsumikapan niya ang tahimik, yung pananahimik, silence, at kababaang loob. Bakit kailangan na i-cultivate yung virtue ng silence and humility? We should know when to talk, we should know when to keep silent. Kasi pag maingay tayo, marami tayong internal noise, external noise, masyado tayong distracted. Hindi tayo makaka-connect
hindi tayo makaka-connect sa ating Panginoon, no? Kasi hindi naman ito yung physical God, no, na maaari nating makita. Ito ay ang Diyos na kailangan mo munang i-obtain yung stillness para mas makausap mo siya, because in silence, dun lang natin siya makakausap at maririnig. Kasi baliktad nga, we are dealing with the unseen, we are dealing in the life which is not existing here on earth, no? So we will be accessing God's heart. So papaano gagawin? Pag maingay ang puso mo, maingay ang isipan mo, ang dami ka iniisip, o kung galit ka, no? So imposible tayong magkaroon ng communication, conversation with God kapag tayo ay may ingay, no? Kahit papanlabas o panloob. And bakit kailangan ng humility? Sapagkat ang Diyos natin ang nagpakababa, no? Remember, this is Christmas time. Bumaba ang Diyos mula sa langit para maging katulad natin. This is called abasement, no? Nagpakababa siya hanggang sa level natin. Even living in extreme poverty, hindi living like a royal king, no? Hindi ganon. Naging isang dukha rin siya, nakipamuhay sa mga mahihirap, napaka-uncomfortable, no? Wala siyang bahay, paikot-ikot lang si Kristo noon nung siya ay nagtuturo, lalo na nung last 3 years of His life, no? So, yun yung dalawang requirements para makapanahan, para magkaroon ng maayos na union, no? Pakikipag-isa. This is actually union with the Lord, with Jesus. Sabi niya kasi, nandoon na kasi si Jesus sa puso ni Faustina, nananahan na siya. So, hindi kailangang liga-liga, no? Kumbaga, pag shinake mo, aalis ang Panginoon dyan kapag hindi na siya, hindi na hindi na nag-unite o hindi na compatible yung kaniyang presensya sa presensya mo. Ngayon, ang ikalawa na kailangan gawin, na habang siya ay pinapanatili yung silence and humility. Sa mga panahong yan din kasi, mayroon siyang mga ginagawa, no? May mga duties siya sa kumbento. Pero sabi ng mahal na ina, I shall obtain for you the grace of an interior life, which will be such that without ever leaving that interior life, you will be able to carry out all your external duties. So magagawa din pa rin daw niya ang lahat ng mga gawain niya, no? Hihingin daw niya yung grace na yon. Biruin mo, padadaliin ng Panginoon yon. Halimbawa, kung kailangan niyang mag-attend sa pagluluto, no? May gagawin ng Panginoon para maging mabilis yun. Hindi na detalye ni Faustina kung ano yung mga ginawa ng Panginoon para mapadali ang kanyang mga duties, para magkaroon siya ng oras sa pananahimik, pananalangin. Kasi napaka-busy niya doon sa loob ng kumbento, no? Ang dami siyang ginagawa. Minsan nga, yung sabi ko nga kahapon, no, kahit pag 3 o'clock in the afternoon, sabi ni Jesus, ay kailangan mong pause, huminto at magnilay sa aking passion. Hindi niya yun minsan nagagawa kasi may ginagawa pa siya na inuutos sa kanya or bahagi ng kanyang trabaho sa kumbento. Pero this time, sinabi ng mahal na ina, gagawa siya ng paraan para magawa mo pa rin yung mga bagay na yan, yung mga duties mo, at the same time ay napapractice mo yung kailangan mong gawin, yung pagdarasal, no? So, actually, yun din ang hinihingi ko, Lord, kasi ang dami kong mga kaabalahan, yung mga external duties, yung mga duties sa pamilya, duties sa paghahanap buhay, no? Yung, although I'm not full-time, pero I still have to earn a living. No, may mga duties ka pa rin, maglalaba ka pa rin ng damit mo, the kids are doing their own laundry naman, hindi ko sila pinaglalaba. Pero I still have a lot of things, yung mga bagay na related sa ating buhay sa lupa. So, yun ang hinihingi ko kasi yung oras natin, syempre, limited sa lupa, no? Pero, hindi naman natin lahat din magagawa, lahat yan kahit ano pang gawin natin. Ang hinihingi ko na lang ay magawa ko yung mga importanteng bagay habang nagagawa ko itong mga ginagawa natin sa pagpapalaganap ng banal na awa. So,
ang gandang regalo yun na ibibigay sa kanya ng mga mahal na ina 'no, kay Faustina. Pero sabi niya, "Communicate with creatures only insofar as necessary." So, pinapaano niya 'no, pinapalimit niya yung communication with fellow nuns kasi nasa loob naman siya ng kumbento. Ang nakaka-integrate lang niya yung mga madre dun tsaka yung mga girls na, kinuha nila sa labas, yung mga inaalagaan nila doon 'no, yung mga young girls actually who are stressed, may mga problema, gano'n. So, sabi niya i-limit mo lang yung pakikipag-communicate sa kanila, bakit? Halimbawa na sa buhay natin ngayon 'no, marami tayong kaibigan, may mga tropa-tropa tayo, may mga, invitations 'no, may birthday ganyan o kaya ganito, labas naman tayo, bonding tayo 'no. Parang sabi ni Lord ang sabi ng mahal na ina, i-limit mo 'yon. Kung kinakailangan lang tsaka ka makipag-usap o communicate sa kanila kasi makakasagabal 'yan. So, kahit yung mga gano'ng pagkakataon, pinaiwasan sa kanya. Okay, so yun lang ang requirements 'no. And, pagdating daw ng Christmas 'no, pagdating ng Kapaskuhan, well, napakagandang grasya ang nag-iintay para kay Faustina. At sa atin 'pag ginawa din natin ngayon 'yan because we are in the season of Lent. Kapag, nag-limit tayo, yung talagang nag-abstain tayo sa sobrang tambay-tambay, kuwento-kuwento sa tropa 'no, nag-abstain tayo sa mga bagay na hindi magaganda na paglalaro o kaya ay, shopping 'no, those related to this world 'pag focus tayo internally, expect it that at the time na nagbabagsak na or nagda-downpour na ang grasya ng ating Panginoon, we will be the first to receive the grace of God.